Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 26. Ang sabi po dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, ay itinuturo ni San Pablo na kung kayo man ay magagalit, ang sabi doon. So ibig sabihin, hindi naman mga kapatid masamang magalit. Di ba? Lalo kung yung galit mo naman makatwiran, katulad yung sa ating Panginoong Hesus, di ba? Nang ginawa nilang palengke o naging palitan ng mga pera o sugal o kaya naging palengke na yung bahay ng Diyos, di ba? Nagalit si Jesus yun, di ba? Pag tayo ay galit sa masama, wala rin masama doon, di ba? Kung yung galit natin ay hindi naman yung galit na galit lang tayo, di ba? Parang nainis ka lang, o kaya wala ka sa mood, no? Kulang ka sa tulog. Di ba? O kaya may problema ka lang sa buhay, o kaya may problema ka lang sa tao, bigla ka nagalit. So, yun, walang kwentang galit yun. Pero kung nagalit ka dahil sa isang taong gumawa ng masama, siyempre magagalit tayo doon sa masamang ginawa niya, hindi mismo doon sa tao, kundi yung ginawa niyang hindi kanais-nais o hindi maganda. Normal na reaksyon yun ng tao, di ba? Pero siyempre yung galit, hindi yun nagtatagal eh. Yun ang pinakamababang stage, di ba? Yung galit. Kaya nga sinasabi doon, iwasan nating magkasala. No? Paano ba tayo magkakasala pag nagagalit tayo? Minsan dahil sa galit natin, hindi natin makontrol yung emosyon natin kasi yung galit kasi part kasi ng emosyon yan eh. 'Di ba? Kaya nga minsan makakapagsalita ka ng hindi maganda, ng mga masasakit na salita. Dapat kung galit man tayo, kailangan yung nasa tama pa rin, no? Yung sasabihin natin, 'di ba? Pag galit tayo sa mga anak natin, pinangangaralan natin, 'di ba? Hindi natin sila yung parang binubulyawan na ganito, 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 di ba? Yung galit tayo, na bakit mo ginawa yan? Di ba? Parang kaya may ginawang hindi maganda o kaya hindi sumunod sa utos mo, magagalit ka. Di ba? Na, bakit hindi nyo ginawa yung utos? Ganito, ganito. Di ba? Normal yun eh, na reaksyon. Yun ay yung galit mo, gusto mo silang turuan, gusto mong ipakita sa kanila na yung ginawa nila ay mali. Pero siyempre, kahit galit tayo, sabi din, iwasan natin magkasala. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung kayo man ay magalit. Diba? Kasi normal na reaksyon yun eh. Ang iiwasan natin ay yung wag tayong magkasala. Baka maya sa sobrang mong galit, masyado ka nadala sa emosyon mo, no, kung ano yung pinagsasabi mo. O kaya pinaghahataw mo na. Diba? Kung ano na lang mahawakan mo, pinaghahataw mo na yung mga tao. So, hindi ganun. Ang itinuturo doon, mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya, iwasan nating magkasala. At kung maaari, sabi doon, pawiin sa kalooban ang galit. No? Pawiin agad. Sabi sa ibang translation, huwag hayaang lubugan ng araw. Kasi galit dapat, ano lang yan, panandalian lang eh. Di ba? Normal na reaksyon ng isang tao. Pero kapag nilubugan na ito ng araw at hindi mo na ito numupa sa kalooban mo, ito'y mauuwi sa puot. Di ba? Yung magkaroon ka na ng masidhing pagkamuhi. Minsan tingnan mo, yung mga tao naman na dahil yun sa galit nila, ano yan eh, galit, ngit-ngit, tapos puot. Yung galit mo, nangingit-ngit ka na. No? Parang nanginginig ka na hey, parang gusto mo nang malakit ng tao. Di ba? Nagngingit-ngit sa galit. Hindi dapat tayo umabot doon. No? Yung magalit ka lang, okay na yon. Pero yung magngit-ngit ka pa,
Kasi pag ngit-ngit kasi minsan parang gusto mo nang manabunot eh, di ba? Yun ang sabi ko nga, no? Parang gusto mo na kahit anong mahawakan mo, pangahatawin mo yung mga tao na kinagagalitan mo. Eh yun naman, inadala na tayo sa emosyon natin. Hindi na tayo yung nakakapag-isip ng tama. No, hindi na parang wala na tayo sa tama nating katinuan, wala na tayo sa tama nating wisyo. Masyado pa kailangan mong mahimasmasan. Di ba? Minsan ganun, pag galit tayo, di ba? Hindi na tayo nakakapag-isip. Nadadala na tayo sa emosyon natin, nadadala na tayo sa galit natin. Kaya yun, nagngingit-ngit ka na. So kung sa galit pala, minsan nagkakasala na tayo. How much more kapag hindi natin pinawi agad yung galit natin na yun. Kaya minsan kapag nagkagalit tayo, napakalaga yung huminga muna tayo ng malalim. Di ba? Kasi minsan kailangan na yung utak natin, supplyan natin ng maraming oxygen. Di ba? Kanito mo, pag yung tao, pag nagagalit, di ba, sumisikip yung, yung dibdib, sumasakit yung pakiramdam kasi kinukulang sa hangin eh. Kasi dahil sa tinding sa tinding galit na nararamdaman niya, nagngingit-ngit eh. Yung sobrang galit mo, nagngingit-ngit. Di ba? So kinukulang ka na ng oxygen kaya hindi ka na makakapag-isip ng maayos, hindi ka na makakapag-isip ng mabuti. Kaya kailangan inhale, exhale, di ba? Kailangan mo pa rin na mag-cool down, kailangan mo huminga ng malalim para mag-activate yung mga brain cell natin, no? At least mahanginan yung mga brain cell natin, at least mag-work sila ng proper, ng tama. Di ba? Kasi pag medyo kinulang na oxygen yung utak natin, maraming pwedeng mangyari, di ba? Baka mamaya mag-collapse ka pa, di ba? Tumaas pa yung BP mo, atakahihin ka pa sa puso. Kasi bakit? Kasi kinulang ka na ng oxygen. Kasi nga yung galit mo, nagngingit-ngit ka pa. So, pag nagngingit-ngit ka, talagang talagang nang gigigil ka, Di ba? Kaya nga sabi niya doon, pawiin agad na hindi tayo magkasala. Lalo na pag pinaabutan mo pa pagka next day, hindi pa humupa yung galit mo. Nagiging puot na kasi yan. Pag sinabi kasi nating puot, na yan eh. Masiding na yan. Pagkamuhi. Sabi nga, yung galit, ay karaniwan na panandalian lang. Normal lang yun na reaksyon ng tao. Pero kapag ang tao ay may puot na, na yun eh, yung nag-iimbak ka na sa puso mo eh. Diba? Na yun, yung mga matagal na mga sama ng loob na itinatago natin sa puso natin, iniimbak natin sa puso natin yung galit na yun. Kaya nagiging puot na po yun, mga kapatid. Kaya kapag may puot na, parang gusto mo na yun, magiganti. Doon na minsan nagpaplano ka na, di ba? Ng masama sa kapwa mo. Kasi nandun yung puot eh. Diba? Kung sa na, nagiging slave ka na yung galit mo na yun, lumalim ng lumalim, naging puot na, nagsumidhi na, yung pagkamuhi mo, kaya napupuot ka na, na yun eh, nag-ugat na, talagang doon na minsan talaga nabablind na yung tao, no? Yung isip niya is, ang iniisip niya na makaganti, diba? Na makagawa ng plano para sa yung kinapuputan niyang tao. Ang itinuturo sa atin na dapat nating kaputan ay yung kasalanan. No, yun lang ang itinuturo sa atin ng Biblia na dapat nating kaputan yung kasalanan, yung mga gawang mali, yung mga masasamang gawain, yung mga masasamang ugali, yung mga bagay na hindi ka nalulugdan ng Diyos, dapat yun ang kaputan natin. Yun ang dapat kagalitan natin. Diba? Dapat yun ang yung talagang natin iwasan. Yun dapat, doon tayo dapat mamuhi sa kasalanan, hindi sa kapwa nating tao. Hindi dapat yun ang maghari sa puso natin. Kundi dapat pag sa tao, maghari yung pangunawa, yung pag-ibig, yung pagmamahal,
yung kawang gawa, yung kabutihan, kabaitan, para sa kapwa natin yun. At kung sa kasalanan naman, paggawa ng hindi tama, doon tayo mapuot. Doon tayo magalit, mga kapatid. Kaya nga tayo tinuturuan ni San Pablo na huwag nating hayaan yung sarili natin na tayo ay mabulag, madala sa emosyon natin, tayo ay daigin ng galit sa bawat puso natin. Kaya nga, huwag nating hahayaang na abutan pa ito ng paglubog ng araw. Kasi parang yan pag-iipon yan parang yung parang time bomb di ba? Na pag punong-puno na ng pressure yan, bigla na lang yung sasabog. Di ba? Kasi nagtatanim tayo. Dapat ang tinatanim natin, yung mga mabubuting, yung fruits of the Holy Spirit, di ba? Pero yung tinatanim natin sa puso natin, yung mga galit na yan, bigla na lang sasabog yan. Ang dapat doon huli, malaki yung ating pagsisisihan. Yung sabihin natin sa sarili natin, sana hindi ako nagpadala sa galit ko. Sana nagpatawad na lang ako. Sana inunawa ko na lang. Di ba? Ngayon, puno na ng pagsisisi. Kaya maraming tao nang puno yung pagsisisi nila sa buhay. Bakit nila nagawa yung mga bagay na yun? Di ba? Bakit hindi sila nakapag-isip ng tama ng mga time na yun? Kasi nadaig sila ng emosyon nila, ng kanilang mga damdamin. Kaya dito mga kapatid, napakalaga talaga na patuloy tayo na pasakop sa Panginoon, patuloy tayo na sumunod sa kanyang kalooban, pagariin ang banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Kasi kung sa atin lang, mahirap talaga kontrolin yung ating pong mga sarili. Pero kung hahayaan natin ang Panginoon at tayo ay, sabi ko nga, huwag magpapadala sa emosyon natin, kailangan muna nating medyo dumistansya, di ba? Para makapaghinga, huminga ng malalim, hayaan ng oxygen pumasok sa ating mga utak, di ba? Kaya nga isa sa sabi nga, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kasi pag binato ka kasi ng bato at bato rin ang ibabato mo, kasi madali lang kasi maghanap ng bato kahit saan kasi. Pwede ka naman makakita ng bato na pwede mong ipukol sa kapwa mo bilang ganti, di ba? Pero tinapay, hindi, mahirapan ka pa Kasi kailangan mo pa maghanap ng mga bakery, di ba? O kaya kung wala ka makitang bakery, ikaw pa yung magluluto, di ba? Matagal mag-prepare ng na mga kailangan mo para makabuo ng tinapay. Ibig sabihin, meron kang time, di ba? Minsan yung galit natin, kailangan lang niyang humupa. Kailangan lang natin ng time di ba? Kaya tiyan mo minsan yung magkaaway, di ba? Pinaghihiwalay yan Pag yung dalawang tao nagkakagalit na, ang ginagawa ng tao pinaghihiwalay. Pag pinaghiwalay na yan at medyo maka-relax na, di ba? Doon na nila ma-realize ba't kami nag-away ng taong ito, di ba? So makikita mo lang, kailangan mo lang kasi ng time. Kaya nga sinabi doon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kasi sabi ko nga, madali lang maghanap ng bato sa paligid. Pero yung tinapay, kailangan mo muna maghanap ng mga bakery. Di ba? At kung walang bakery, kailangan mo pang gumawa. So ibig sabihin, may space, may time para tayo ay makapag-isip. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na magkontrol ng ating puso, ng ating isip. Hindi tayo madala sa ating emosyon, kundi patuloy tayo magpasakop sa banal na Espiritu Santo upang kontrolin niya ang lahat sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.